Okay mga kamads, mga kaibigan, welcome back to another Omar Baliw content. Teka, lagyan natin ng budots. Ayan. So, tama na yon. Okay, so, ngayon, merong interview si Omar Baliw sa GMA7. Papakita ko lang sa inyo yung title. Filipino rapper disimyado sa paggamit ng isang kandidato ng kanyang kanta ng hindi pa putol pa. So, panoorin natin yung konti ito and let's give our commentary. Tapos i-update ko lang din kayo sa mga kaganapan dito sa issue na to. So, sana napanood yung part 1 nito para makuha nyo yung buong context. So, let's start. Okay? Mali. Paki-shutdown lang. Paki-take down. Ito. So yeah, mali. Paki-shutdown lang. Teka, Ang ulit natin. tao, maliligaw. Set ng kanyang lyrics ay ginamit at idinagdag lang ang pangalan ng kandidato. Siyempre, Yun. yung ibang tao, maliligaw. Ang akala nila, nasa isip nila, na ako o kami yon na nagpo-promote kami ng kandidato na Exactly. yun. Exactly. So yeah. Katulad nung sinabi ko sa unang content natin dito, mahirap kasing madikit yung pangalan niya sa mga taong hindi niya naman pinaniniwalaan in the first place. Kasi nga, very apolitical kasi si Omar Baliw and pati si CLR. Meaning to say, wala silang political affiliation. Unlike myself, I am very biased pagdating sa mga sinusuportahan kong politiko. Kilala nyo naman yan. Isa si Erwin Tulfo, sila Ma'am Lenny, di ba? So, these are all the people na mga sinusuportahan ko. Ako yon. Pero, ibig sabihin, kung ididikit mo yung pangalan ko doon, I don't really mind. Pero si Omar Baliw, he minds. Kasi nga, yung image niya is doon lang sa brand niya. What is his brand? Yung High Minds, literal na brand niya yan. And of course, yung kanyang lahat naman halos ng kanta ni Omar Baliw is very positive yung message, 'di ba? About sa positivity sa buhay, sa struggle, sa hustle, 'di ba? Yun yung kanyang kinakanta. So mahirap i-associate yung sarili niya doon sa mga tao na tulad ni Quebuloy na alam naman natin kung saan siya matatagpuan. O, tuloy na natin. Mali. Paki-shutdown lang. Paki-take down. Actually, madali lang yung request ni Omar Baliw doon. Kasi sa YouTube kasi, you can edit out yung mga portions na yun. Kaso kalat na kasi siya sa social media, di ba? And sila din, nagpinost din nila. And sabi din pala ni Omar Baliw dito na 80% daw nung content or nung lyrics is kapareha sa kanila. Okay, sinabi ni Omar yan, panoorin nyo na lang dito. Pero ang point doon kasi, it's not even a cover, it's not even a parody, it's a remake of his song na nilagyan nila ng bahid ng ni Quebuloy, 'di ba? Ganun talaga kailangan protektahan yung ni Omar Baliw yung kanyang brand and image as a rapper, 'di ba? And ako suportado ko siya ng todo doon kasi nga mali naman 'yon na ang isang Quebuloy ay kukuhan ang yung grupo ni Quebuloy ay kung ano na lang yung kantang maisip nila, yun yung ipe-perform nila publicly. Kasi nga as we've mentioned before, yung pagpo-post sa internet at saka yung public performance pagdating sa mga kanta, iba-iba yung rules dyan, di ba? Kapag dito sa YouTube, pag nag-cover ka ng kanta, depende sa record label, yung record label na yon might allow you, kalahati tayo, sige, hiramin mo yung kanta namin, and pero amin din yung half ng profit, okay? So, most likely, ganun yung nangyayari dun sa mga artists like si Gigi Delana. Pero meron naman iba na isa-shutdown yung channel, i-strikean ka. Katulad nung nangyari kay Gigi Delana, di ba? So, ang point dito mga kamads, mga kaibigan, is that yung karapatan ng artist ang pinaglalaban dito, yung overarching narrative dito, yung karapatan ng artist ang pinaglalaban ni Omar Baliw dito. Kasi nga, sa kanya yun And nagsalita na rin yung kanyang tawag dito, yung kanyang management, record label niya. Teka lang ulitin natin banda rito kasi may magandang sasabihin. PNP sa isa nitong aktibidad To. ng walang paalam. Tapos lilipat na tayo sa tunay habang buhay magkakapati. Sumubo kahit nasuntok sa buwan. Tuloy lang PNB yan
Halos 80% ng kanyang lyrics Yun. ay ginamit at Yun. idinagdag lang ang pangalan ng kandidato. Okay, so tsaka na natin anuhin yun na balikan nyo na lang yung una kong content in relation dito para magets nyo yung context. Now, let's move on doon sa hindi yan, si Camille Villar yan. Mamaya yan. Or bukas. Siguro hindi, mamaya ko na lang yung gagawin, post ko na lang para dalawa na lang ipopost ko bukas. So, ganun yung magiging schedule ko. I'll try to post 2 or 3 content, maybe even 4 every day. Ganun naman ako noon na noon pa Kung ngayon yung manood, okay lang. No problem at all. So, ngayon po, ang nag-announce na yung Asintada Management. Ito yung, malamang ito yung production house ni Omar Baliw. Papakita ko lang sa inyo yung kanilang logo and whatnot. Ito, Asintada. So, ang sabi nila dito, basahin natin. Important announcement. We would like to address the recent use of Omar Baliw songs, KNB, during the kick-off campaign rally of Pastor Quebuloy held on February 11 in Pasig City. Okay? Teka, ano nangyari? Ay, pwede pala yun, ha? Yan, so... first we want to clarify the use of the artist's music in any political campaign or event is not official unless a formal authorization agreement in place. Exactly. Yun kasi yung talaga, kailangan tandaan nyo kung magko-cover kayo ng isang kanta or hihiramin nyo yung general structure ng kanta, i-remix nyo. Kailangan nyo ng paalam dun sa artist kasi meron silang rights doon, 'di ba? Yung copyright, okay? Omar Baliw's work is a reflection of his artistry and personal beliefs, and we respect his right to choose how his music is used. Exactly, kasi nga mahirap talagang madikit yung pangalan mo sa isang politiko tulad ni Quebuloy, di ba? I'm not saying na anything about Quebuloy kasi nga may presumption of innocence yan as we've learned. But the point here is that si Omar Baliw kasi iba yung brand niya. 'Di ba? Ang hashtag dito, music integrity. While we acknowledge that our party recently reached out, the other party recently reached out to the artist and management, we must emphasize as of this writing, there has been no public apology from their team. Very good pala. 'Di ba? Why? Because yan lang yung hinihingi nila. Just an acknowledgement of the mistake and then we move on happily ever after. Hindi sila magdidemanda or anything even though they are in the right to do so. We only hope that they will take accountability for this situation and acknowledge the unauthorized use of the artist's music. Actually, baka nga makabuti pa yan sa imahe ni Quebuloy Kasi biruin mo, what if si Quebuloy mismo yung mag-sorry kay Omar Baliw? Yo, Omar Baliw, ang nagpapa-stop na namin ng iyong music, di ba? Malay mo, who knows, di ba? Kasi nga, most likely ang nangyari dito, mayroon silang hinire na mga performers na yung performers na yun, kailangan kumuha sila ng set na related kay Buloy. Ang pinakamadali naman talaga is to practice a song tas papalitan mo na lang yung mga a famous song, sabi nga dun sa report ng GMA7, and then i-modify mo na lang, isasaksak mo na lang yung pangalan. Example, yung Pepe Pacheco, 'di ba? Ang sobrang trending ng Pepe Pacheco nung araw na 'yon, nung mga araw na 'yon, 'di ba? We believe that music, like all expression of heart, has the power to inspire, unite, uplift individuals. Therefore, we empower our artists to claim and protect the reputation of the works, and the very use of their creation are aligned to the values they uphold. Exactly. Kasi nga, hindi naman kasi talaga politically motivated si Omar Baliw. He is just here to sell his brand, yung kanyang High Minds, and then to impart his message sa karamihan ng mga tao, which is, in general, very positive yung mga message ng music niya. Simple. And thank you for your understanding and support. Palakpakan natin si Omar Baliw, di ba? So, ako, I am always on the side of the artist na well, yun nga, na medyo na
medyo naapakan yung rights nila in terms of this. I would be expecting sana yung pamunuan ng humahandle doon sa campaign ni Kibuloy is to just apologize and move on. Makakabuti pa sa yan kasi magre-react ang rap community, and alam naman natin ang rap community pagdating dito doon sa isa sa mga beloved artist nila na si Omar Billy, with very reactive dyan. Whether sabi nga nila, whether it's a public whether the publicity is good or bad, still publicity, di ba? Baka makabuti pa yon kay Kibuloy. Anyway, I'm still on the idea na hindi mananalo si Kibuloy. Pero ang tunay na panalo dito ay si Omar Baliw. Dahil alam natin na maganda yung kanta niya. Yan lang naman yung sa akin dito. Gege mga lods.